tunahin na nga nating pag-usapan itong appreciation post para po yan sa mga staff and crew ng The Alibay mula po sa isang netizen. Sa X, sabi niya, appreciation post to all the staff and crew from the directors and all. Congratulations sa inyong lahat for having a concept like The Alibay, the shots, the scenes, and the scenic beauty of and the locations, lalo na dito sa Cebu at yung mga bahay ng Cabrera ang bongga. Yes po, tama po kayo dyan. Talagang kudos sa mga staff and crew, director, sa mga nagtatrabaho sa likod ng camera na bumubuo po ng The Alibay. Talagang hindi po nila tinipid ang mga eksena, ang mga location, diba, ang mga props. Talagang ginalingan po nila mga kakimpaw. And I'm sure, pag nagtapos itong The Alibay, sobrang mabibiti ng marami. Kasi sa pagkakaalam ko, hanggang December lang to mga kakimpaw. Pero depende pa rin yan sa kanila kung i-extend nila. Tapos dadagdagan yung mga kwento. Mas masaya. Sabi pa ng isa dito, I love the development of the story. It sheds light on some of the question but manage to keep one thinking of what twists may unfold. But if truth is unveiled, I hope mixed emotions that there are only 3 Fridays left for this series. Yes, mga kakimpaw. Nakakalungkot pag nagtapos to. No? Wala na naman tayong pagkakaabalahan, diba? Pero gay malala, may bago na namang project si Kim and Paolo Avellino. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin itong revelation ni Ma'am Carlina de la Merced for Kim and Paolo Avellino. Ito pala yung kwento sa likod noong kumakain sina Kim and Paolo Avellino kasama iba pang mga kasamahan po nila sa The Alibay. Ito pala yun. Sabi po ni Ma'am Carlina de la Merced, ako yung nakapink, hehe, nasa West 35 lunch break. Dumating na food. Wala si Kim, may kausap sa phone. Ang tagal, naghintay ni Pao. Sabi ko, kain ka na. Sabi niya, okay lang po, wait ko na si Kim. Kaya ayan, pag upo ni Kim, gutom sila. So grabe, di ba mga kakimpaw, hindi makakakain si Paolo Avellino nang walang Chinita Princess hanggat hindi siya kumakain. Hanggat walang kimchi, hindi rin siya kakain. Grabe yung samahan nila mga kakimpaw, no? Grabe yung relationship nila. Kinilig ako dito ng sobra-sobra. Kasi grabe yung pagmamahal ni Paolo Avellino. Ultimong sa pagkain, gusto niya, kasabay niya po si Chinita Princess. Nag-aantayan sila. Naku, Ma'am Carlina de la Merced, maraming salamat po sa panibagong ayuda na naman na nalaman natin. Kaya ang mga Kimpo fans, ayan na naman, sobrang saya na naman nila sa comment section. Ayan mga kakimpo, ayan yung mga comments nila. Oh, grabe talaga kikilig. Parang lahat po ng pagkain nyo, dyan matamis. Kidding aside, doon po ako sa okay lang po, magalang po talaga si Pao. Thank you po sa mga story time nyo. Di magsasawa magbasa. More pa po, please. And marami nga po nainggit dito. Sabi nila, sana all inaantay sa pagkain. Thank you, Miss Carl. More storytelling pa sana. Sabi naman ng isa, grabe hulog na ako sa love story ng Kim Pao. Normal pa ba ako? So yan po mga kakimpaw yung ilan sa mga komento nila. Sobrang kinilig sila ng bongga, diba? Tapos sasabihin ng iba dyan na wala daw relationship. Sige man Paolo Avellino, kung walang relationship yan, ultimo sa pagkain nag-iintayan, ewan ko na lang sa inyo. Kapag may nagsabing binunyag at lalo na galing pa kay Miss Carl, agad itong nagbubukas ng pintuan sa kung ano-anong posibilidad. Maaring revelation na nakakakilig, nakakagulat o nakakainsulto depende sa tono ng kwento. Pero sa Kim Pao world, madalas ang mga ganitong pasabog ay nauwi sa 1. Positibong gestures ni Paulo kay Kim. Maraming pagkakataon na si Paulo ay gumagawa ng mga simpleng aksyon na sobrang may impact. Yung mga protective niyang galaw on-screen, yung pagiging gentle niya behind the scenes, o yung mga subtle gestures na halatang may pag-aalaga. Kaya kung ano man ang ginawa, posibleng ito isang sweet, unexpected moment na napansin o nalaman ni Miss Carl at syempre kinover niya sa paraan na siguradong ikakakilig ng fans. 2. Pwede ring behind-the-scenes revelation. Kapag ganito ang tono, minsan ito yung mga bagay na hindi nakikita ng camera. Kung paano inaalayan ni Paulo si Kim sa set, kung paano siya tahimik na nagbibigay suporta, o kung paano niya pinoprotektahan si Kim mula sa stress, pagod o bashers. At kapag insider tulad ni Miss Carl ang nagbunyag, mas lumalalim ang kwento. Pwede ring secret good deed ni Paulo. May mga pagkataon na hindi na ipapakita sa publiko. Hindi pagpayag ni Paulo na ma-stress si Kim. Mga instances na siya ang nag-adjust. Mga moments na hindi niya inaangkin pero halatang may care. Kung yun ang ibinunyag ni Miss Carl, natural lang na umikot ang balita at maging viral
Nakikita ko na kahit anong maliit o malalim na gesture na nagmumula kay Paulo patungo kay Kim ay nagiging malaking usapin dahil matindi ang chemistry nila, malalim ang respeto nila sa isa't isa, at ramdam ng fans na may genuine connection. Kaya bawat pagbunyag, bawat insider story ay nagiging fuel sa Kim Pao Nation. Kung may binunyag man si Miss Carl, isang bagay ang malinaw. Ang Kim ay hindi basta love team. Naging emosyonal na koneksyon na sila sa fans. Kahit anumang gesture ni Paulo toward Kim, kahit simpleng pag-aalaga, kahit tahimik na suporta, binibigyan ito ng bigat dahil nakikita at nararamdaman ng mga tao na totoo ang chemistry, respeto at bond nila. At higit pa sa kilig, nakafocus ang fans sa authenticity nila, isang bagay na bihira sa industriya. Ang balitang ito ay isa na namang patunay kung gaano kasensitibo, kadelikado, pero ka-exciting ang mundo ng showbiz, lalo na kung ang involved ay sina Paulo Avellino at Kim Chiu. Ang pangalan pa lang ni Miss Carl bilang nagbunyag, bigla nang nagkakaroon ng bigat at credibility ang usapan. Ang revelation factor kapag may mga ganitong headlines, hindi lang basta chismis ang dating, parang may insider access ka sa isang kwentong hindi para sa lahat. Kaya natural na mag-ingay ang fans at non-fans dahil sino ba si Miss Carl sa sitwasyon? Ano ang nakita niya? At bakit kailangang ibunyag? Doon pa lang, intriga level 100%. Ang ginawa ni Paulo, bakit malaki ang impact? Sa personalidad ni Paulo, quiet, may pagka-reserved, hindi maingay sa media. Ano man ang ginawa niya toward Kim, ay agad nagiging big deal. Pwede itong something sweet, something protective, something unexpected, or even something nakakakilig pero discreet. At dahil hindi siya yung tipo ng taong nag-flow-flaunt ng gestures, kaya kapag may napansin o nalaman ng ibang tao, lalo na kung insider like Miss Carl, boom, headline agad. Malaking bagay dahil Kim Pao ito. Kim at Paulo are in a phase ngayon na sobrang hot, talked about, at tinitilyan ng bawat galaw nila. Sila yung love team na natural ang chemistry, hindi pinipilit, hindi scripted ang vibe, at unpredictable ang dynamics. Kaya kahit simpleng pag-aalaga, pagtingin, o action behind the scenes, nagiging viral revelation kapag may nagbukas ng kwento. Bakit si Miss Carl ang perfect source? Kung siya ay nasa loob ng circle o nasa environment kung saan laging nakikita ang dalawa, ibig sabihin, may access siya sa mga small moments. May mga nakikita siyang hindi lumalabas sa camera at may perspective siyang mas tunay kaysa sa mga press releases. Kaya mas matimbang ang binunyag niya. Ang epekto nito sa fans. Siyempre, ang Kim Pao fandom ay may tatlong standard reactions. Kilig, kung sweet or protective gesture ni Paulo. Gulat, kung may twist or unexpected na ginawa. Confirmation vibes, kung parang may patunay sa closeness nila. Kung parang may pasaring o may tension. Pero kadalasan, kilig at sobrang saya ang bagsak kasi consistent ang pattern. Kapag may insider revelation, usually positive ang dating kay Paulo kay Kim. Mas lumalalim ang narrative nila. Kapag may ganitong balita, hindi lang ito simpleng chismis. Parang nade-develop ang storyline ng Kim Pao mula sa on-screen chemistry papunta sa real-life authenticity. At tuwing may nagbubunyag, lalo lang nakikita ng tao na, uy, may something sa dalawa, hindi mo mapapanggap ang ganitong treatment. Ang balitang ito ay hindi lang simpleng may ginawa si Paulo. Ito'y revelation na may timbang dahil galing sa isang credible na observer at dahil involved ang Kim Pao, natural na lumipad ang balita. Kung ano man ang ginawa ni Paulo, maliit man or malaki, sweet man or intense, nagpapatunay lang ito na meron talaga silang genuine connection na hindi matago. Kaya kahit ibang tao ang nakakapansin. Ang balitang ito ay nagpapakita ng isang pattern na matagal nang napapansin ng fans. Kapag si Paulo ang gumalaw at si Kim ang tinamaan ng action na yon, hindi pwedeng hindi mapansin ng mga tao. At ang pinaka-interesting dito, hindi si Paulo o si Kim ang nagsabi, kundi si Miss Carl. Ibig sabihin, may third-party observer na nakakita o nakaalam ng nangyari at siya mismo ang nakaramdam na worth ibunyag ang ginawa ni Paulo. 1. Lumalabas ang tunay na ugali ni Paulo. Ang mga ganitong balita, lalo na yung galing sa observers, ay nagpapakita na may mga gestures si Paulo na hindi niya ipinagyayabang, hindi niya kailangan ng camera para maging maalaga, at consistent siyang magpakita ng respeto kay Kim. Kapag hindi galing sa sarili nila ang kwento, nagiging mas credible. Napapakita ito ng authenticity ng Kim Pao. Ang mga hilaw, hindi sinasadyang moments, especially yung nabubunyag through other people, ay nagbubuo ng ideya na genuine ang closeness at connection nila. Hindi ito scripted, hindi orchestrated, hindi pang promo. Ito yung tipo ng kwentong nakikita ng insiders,
na ibubulalas ng mga nakaka-witness na pinagtatagpi-tagpi ng fans, kaya lumalakas ang perception na totoo ang bond nila. 3. Malaki ang epekto sa fandom. Ang Kim Pao fans kilala sa pagiging observant, pero mas nasosolidify ang fandom kapag exposed ang mga behind-the-scenes gestures. Sa ganitong balita, may kilig, may excitement, may validation, may dagdag na spark sa storyline nila, kaya natural na sumabog sa social media. 4. Pinapatunayan na may silent effort si Paulo. Dahil tahimik at private ang personality niya, ang anumang ginagawa niya behind the scenes, kapag naibunyag ng ibang tao, nagiging mas impactful. Parang ipinapakita nito na kahit hindi siya expressive sa salita, sa action siya bumabawi. 5. Nagiging bridge si Miss Carl ng katotohanan. Kung si Miss Carl ay nasa environment nila, crew, staff, stylist, makeup artist, producer, insider, etc., ibig sabihin, may access siya sa tunay na galaw, may nakikita siyang hindi nakukuha sa camera, at may nalalaman siyang hindi alam ng publiko. Ang pagbunyag niya ay parang pagbigay ng sneak peek sa totoong dynamics ng Kim Pao. Ang masasabi ko sa balitang ito ay, isa itong patunay na may mga totoong nangyayari between Kim and Paulo na hindi nila sinasabi, but others around them can't help but notice. Kaya kahit hindi sila umamin, kahit wala silang direct na statements, yung mga ganitong revelation ang bumubuo sa narrative ng Kim Pao. May care, may closeness, may natural chemistry, at may gesture si Paulo kay Kim na hindi basta-basta. At kung paulit-ulit na may mga bunyag, ibig sabihin may kwento talaga na hindi basta natatago.